lumipat yung camera kay Carl Casey. Kaya nga, at kung titignan mo kasi, itong komposisyon ng serye na to, makikita mo ang 9 na taon ng MLBB. Narito ang pinakamatagal na player na naglalaro pa din, nandyan si Few, at kakapanalo lang nila ng game number 1 sa serye na to. At narito ang face ng MLBB, ang kambing na si Carl Casey. And sa ngayon, DLPH naman ang pipili ng blue side matapos nagpiliin ng Team Falcons ang blue side. Tandaan natin, Game 1, hinawakan ng Team Falcons ang CC pick as their first pick dito sa blue side. Alam mo yung CC pick na yun, sobrang vital, pare. Kasi nandun yung threat na pwedeng kay Flap TZ na yun, pero hanggang dulo, nandun yung desisyon na, okay, i-gold din natin. Tapos humanap tayo ng mas magandang hero kay Flap TZ, which happens to be Esmeralda. And with this performance, not only he counters the Lapu-Lapu, he counters the Harith, he provides a lot of things in action doon sa game na yun. Kaya nila nakuha yung panalo. Kaya naman siya ang ating Week 8 XP Laner of the Week. Wow. And, nakita natin kung gaano tumaas ang naging performance ng Team Falcons. In fact, sa Week 7, perfect yung week na yun para sa Team Falcons. At nakuha na rin ni Kyle TZ ang parangal na ito. Kumbaga bumalik yung Falcons na nag-World Tour para bang gumising na, teka lang, kailangan na ata natin mag-lock-in mga pare. Alam mo naman paminsan kapag ikaw ay nasa bingit na ng sitwasyon na kung saan ay matatalo or malalaglag ka, kailangan mo na i-boost lahat Lahat ng mga paghahanda, lahat ng mga preparasyon, lahat ng mga pag-aaral, kailangan mo nang ibitaw. And knowing na ang kalaban mo ang MSC champs na Team Liquid PH, alam natin nakakapadala lang at kakakuha lang ng parangal yan patungo sa Pilipinas. Ang bigat talaga na nakaatas-atas sa kanila. And the fact, yung ideya na nakakuha sila ng unang panalo dito, ganda nito. At hihintayin na naman natin kung ano nga ba yung lalabas na mapa para dito sa game Broken number 2. Walls. Expanding Rivers ang nakuha natin sa game number 1 at tumagal ito ng 24 minutes. Ano kaya ang lalabas para dito? Uy, ayun na nga, Flying Clouds. Pero medyo baliktad ang nagiging resulta ng mga Flying Clouds ngayon, pare. Oo nga pero ang kataka-taka at surprising dito, men, parehas tong dalawang kupunan na to na nagwagi sa kanilang mga Flying Clouds, 100% na kanilang mga win rates At may isa ng mababangasan ngayon. Oo nga. May isa ng madudungisan ang Flying Clouds win rate. And this time for TLPH, knowing that they're on the blue side, they can prioritize heroes like the Kalea. Zusin is also open. And I think Falcons is gonna give it. Uy. Kasi may 1-1 silang kailangang i-consider. Medyo delikado, no? Yeah. Kung sakaling ganun nga yung itsura ng maging balitan. And to be fair, yung Farsa na uuso na rin up against that 1-1. Actually, lagi na bang uso kapag lumalawas yun. Yeah. And sa totoo lang, parang si Few, puro Farsa yung nilalaro lately. Oo, ganda ng performance ni Few pagdating sa Farsa. And hindi naman katakataka kasi isa yun sa mga heroes talaga na nasa arsenal niya, no? Ang pwede gawin ng Team Falcons, wag iban yung 1-1 or even the Zusin. Ang iban dito ay Lancelot. Then, if TLPH gets the Zusin, they have the Farsa answer. If TLPH gets the 1-1, they have the Farsa answer. So either way, pwedeng Farsa yung red 1 and an XP lane for red 2. May it be a Lapu-Lapu. So safe na iban yung Lancelot at this point. Oo, prime example nito nung I think Lapo ng Omega kung saan nag-first pick Kalea sila, bigla silang binigyan ng Lapo ba ng Omega? Wait lang. O yung bigla silang binigyan ng Onyx. ng One Farsa Farsa. 1-1. Isa sa mga pinaka, I would say, masamang trade na nakuha natin. And here you go, 1-1 locked in. Hindi malayong kunin na ng Falcons ang Farsa. Kalea Farsa is the best option. Or Akaja Farsa ng ganito kaaga. Kasi isa sa mga sagot sa mga 1-1 would be yung suppress heroes. Yung kagat ng Franco, hindi na sa second skill yun. Yung hatak ng Akaja, hindi na sa second skill yun. Since may option pa ang Team Falcons on the roam, it could be a Farsa and an XP. Ayun. Backsha pick ang kanilang hinuha. Pero gusto ko lang sabihin na taas din ang win rate actually ng Team Falcons kapag naka-backsha sa ang kupunan nila, no? And ito rin yung nakikita natin na isa sa mga comfort pick ni Kyle TZ. Pero sa totoo lang, ito rin yung naging rason kung bakit natin na-miss ng sobra-sobra yung damage type na Kyle TZ kasi napakadalas din laruin ni Kyle TZ itong backsha na to. And of course, alam naman natin na si Kyle TZ ay ma-highlights talagang player to. Napakalakas mang micro. Mechanically gifted. Ito si Kyle TC and we saw
saw that during game number 1. But right now, we're gonna be seeing a Baxa from him unless there is a Baxa XP. Matagal-tagal na rin mula na nakita natin na nag-Baxa si Flap TZ. But I guess a better option would give Flap TZ a better displacement hero. Could be still the Esmeralda. Against the Lapu-Lapu, it's good. Pero against the 1-1, medyo 50-50 kasi baka ikaw pa yung maging rason kung bakit tatalon o ba't makakapag-ulti ang isang 1-1. Well, the Phoveus is also open kung sakali. Alice din na nilalaro nila. Yes. Eh, pwede rin maging response dito. Nakita natin kung gaano kalakas ang Alice sa mga huling serye na napanood natin ngayon this Super Fan Saturday. Pero ang tanong ay baka kulangin naman sila ng damage o baka maubos na naman yung mga Kadya Franco kung hindi pa nila kukunin. Oo. Tapos, papupunta kay Super Marco, again, a Moscow hero. So either way, may isa namang mabubuksan sa Moscow, Franco at Kadya. So safe pa din na XP lane yung kunin at this point. May it be util enough or masyadong zone. Pero yun na yung Franco. Ganong Franco at talagang decidido. Itong si Owen talagang i-lock down itong 1-1 na ito. So sa second phase ng Bansmin, pwede nilang targetin dito mga roamers na, no? Oo, pati yung gold lane ni Super Marco ay pwede na dikdikin. In fact, wala pa ang XP lane ng Team Falcons dito. Oras ba tanggalin yung Phoveus? Could be a good option to ban out the Phoveus if you are TLPH and also the CC. Kasi it would answer the possible XP lane for Flap TZ and the possible gold lane for Super Marco. Although we're looking at a question na saan magagaling yung damage output for Team Falcons, they could possibly get the Bane, so Bane is also an option para tanggalin ng TLPH. Falcons is living TLPH on a problem na dalawa lang yung pwede nilang tanggalin out of the many options na pwede pa lumabas. Oh, and I think if your Team Falcons na okay din magtanggal na ng Grok, isa sa mga high impact na heroes, kahit pasabihin natin hindi nanalo ang Team Liquid Philippines ng game number 1, ay napakagaling pa rin talagang mag-rock ni Daddy JP. Oo, hindi lang yun kasi yung sunod-sunod na crowd control nakakainis talaga lalo na pag objective takings na, no? So pwedeng isa to sa mga i-consider nila and actually kung ayaw man nila pwede silang magtungo doon sa siguro sa mage dito ni Sanji, pero maganda nga yung Grok, parang Grok na lang. Oo, parang mas gugustuhin mo na yun yung tanggalin at this point kasi maraming heroes enough si Sanji para mag-ban ka ng isa lang out of it. There's a Selena, Novaria, Louis is also present. Love the Granger ban from the side of TLPH dahil may tendency din ang Team Falcons na biglang mag-switch to go to the safer route with Granger for Super Marco. Although there is still a possibility of the Moscow, but somehow I can feel the presence of a Flap TZ Baxa talaga. Tapos biglang lumiko ng Hayabusa itong si Kyle TZ. Pero sobrang baba lang nung chance na yon. But again, a chance is still a chance. Oo, ang tanong ay magbe-Bane Gold pa rin ba ang Team Falcons dito, knowing na medyo kulang sila ng range, no? May chance pa rin naman. Super Marco has a good history sa Bane Gold na yan, pero mukhang Moscow pa rin ang kanilang kukunin. And you mentioned this earlier, Joshi Cakes, na pwedeng ang lumiko patungong Moscow dito si Super Marco. Lalo na kapag hindi heavy. Wow, if there goes to Selena, isa pa yung binabanggit natin kanina for Sanji, and nagkatat catch for JP. Now na hindi ganun kataas yung pang-iistorbo ng TLPH, I can say, although vision game is too obvious for TLPH dahil doon sa Selena, may chance na yung Baxa ay kay Kyle na and then give a glue for Flap TZ. Uy, ang ganda ng glue dito kung iisipin Parang isa to sa mga heroes din na pwede ipanggulo sa isang 1-1. Pero natutunan natin kahapon na gamit ni James, no, na ang hirap din pala na ito yung targetin mo lalo kapag walang tulong na aasahan pagka ginawa mo yun. Pero Alice, kanilang kukunin. Wow, very interesting last pick para sa Siren Team Falcons. And this is going to be the composition for both teams. Team Liquid Philippines, may Selena sila dito. At para naman sa Team Falcons, masasabi ba natin na ang power spike ng Team Liquid Philippines ay mauuna kung ikukumpara sa Falcons o hindi? Well, technically, dahil doon sa Farsa, Alice pick up and the Moscow pick up mula sa Falcons. So, definitely, they would need time
para mapagana tong lineup na to. 2 item power spike for the Alice, for the Moscow 2 or 3, for the Farsa 2 item power spike. So at around 8 minutes, that's a very, very perfect time para sa Team Falcons para pumalag against TLPH. But for TLPH, knowing that they run a Lancelot comp together with a Selena and a Gatot Katsa, what I call a Vision comp, mataas yung chance na for TLPH to early na makuha nila yung control sa mapa and let Falcons be succumbed enough dun sa kanilang box na mas maliit pa ngayon dahil again kay Super Marco nakasalalay yung damage output. Well, we're about to find out kung paano nga ba magpapatuloy ang match na ito. Nanalo na ang Team Falcons ng game number 1. Isang momentous 24-minute game ang ating nakita kung saan Team Falcons ang pumuso at nanaig. Team Liquid Philippines pa rin na nakaharap sa kanila patungong playoffs. Ito na, ginising na ang Dragon. And for Team Liquid Philippines, defending MPL champions, defending MSC champions, hindi basta-basta magpapatinag to against Team Falcons. Kahit pa sabihin natin sa mga interviews ay gusto din nila makapasok ang team na to sa playoffs, hindi magbibigay ang Team Liquid Philippines ng laro. Welcome to game number 2. Dito pa rin nakasalalay sa seryeng ito kung sino nga ba makakapasok sa playoffs, Omega ba o Falcons? Ramdam na ramdam ko yung dagundong ng mga fans na nandito ngayon, ang mga kabarangay natin at ang cavalry na talagang binibigay at sinisigaw ang kanilang mga puso para suportahan ang kanilang mga sinusuportahan. Napakaganda ng matchup dito, no? Pagka Selena kasi pre, kailangan mo ng katulong sa T-Wave and talagang sobrang fit ng Gatot Kachat para dito sa laro to. Ito mo naman, napakaagang mag-invade data para sa side ni Kyle TZ. Mapopoke lamang si JP. Pero ito rin siguro yung kahinaan ng ganitong klaseng composition. No? Hindi talaga pwedeng lumalim ng sobra-sobra sa jungle mismo ni Carl rather. At nabibigyan ng safe space dito si Carl na makapag-farm. Yes, dahil din sa Gatot Katsa pick up from JP, mataas yung yung punish capability ng TLPH. Kasi once na mag-dive ka na 2 deep, but look at Super Marco being harassed by Hirap ng kalagayan ni Super Makmak dito. Alam natin, nalugi talaga siya sa pinampasan. Sanji. Pero yung Selena, tumama yung bisang araw. Hindi! Naiwasan niya ng saglit. Pero hindi ata tatantanan dito ni Sanji. And alam natin lamang na si Oheb sa mga nangyayari. Yan naman kasi talaga ang kapangyarihan ng isang 1-1 by Inspire. Ibang klase ang level 1 power spike ng isang magaling na 1-1 player. Makakatakas man natin si JP. Naku, delikado si Pew. Bad execution out at mukhang quits lang dito sa mid lane. Ito yung nagiging rotation talaga. Once na mag-level 4 ang jungle, iikot at sasama talaga sa gitna yan para kumuha ng kill. Let's talk about the accuracy-dependent heroes from both of these parties. The Selena and the Franco mula dito sa dalawang upunan. Selena, although yes, sugal na kailangan mo mapatama yung mga pana, pero the vision coming out from the traps and dun sa mga blind arrows na pwede niyang ilabas, it's good. Unlike for a Franco na reliant ka talaga sa hook mo, lalo na ngayon na wala ka pang level 4, hindi mo basta-basta ipang check push yung hook mo. So kailangan mo ng tamang check push, a good blind hook. Pero for now, lalaban ng Falcons. And the nurse strike from Few, pero si Carlito ang nagtagumpay. Ngayon naman, si Ogen ako na first blood. Agad na rin yung bloody hand. Pamamaalam si Core TZ. Kailangan matras si Sanji. Sanford as well. Ay lalayo na rin. The Sansan duo doing Sansan things. Pero hindi muna sila atake pa. Tumama na naman yung Abyssal Arrow. And this time ay hindi na muna lalaban dito si Sanji. Jungle for jungle naging trade pero lamang ang pagong for Team Liquid Philippines. Ano ba ang estado ng ating laro, Joshi? Kailangan pa ng Falcons na ngayon na may level 4 na ito si Ogwin, hindi na siya solely reliant sa mga Iron Hooks. So meron na siyang chance with the flicker bloody hand and possible na rush sa Winter Crown. Yes, this is a rush Winter Crown para kay Ogwin. So by the time na up na yung Winter Crown for Ogwin, yun na yung time na every flicker may mamamatay to the side of TLPH. And for TLPH, they have to be wary enough of that and they have to up their vision game. Kasi kung bigla silang magugulat na may mag-fling up na Franco, mahihirapan talaga sila. Mataas ang burst potential ng Team Falcons because of that Farsa mula kay Few. So, to prevent that, kailangan nauuna
muna si JP doon sa mga pwesto na posibleng puntahan ng Team Falcons. Saktong-sakto din na revitalize ang hawak dito ni JP, no? Kung sakaling may makain na wala sa oras, ay pwede niyang buhayin, no? Subukan buhayin ito gamit ng revitalize. Pero mo makukuha ni Carl TZ ang XP Crab na yun, further cementing na lamang na nga siya ng isang level at kalahati para dito against kay Kyle TZ on this Baksha Lancelot matchup. At tignan mo naman yung pwestuhan ng mga XP Raiders natin, pare. Lalim ni Flap TC dito, and ito naman yung i-expect natin sa isang Alice na nakita na natin na simula nung unang araw ng week number 8 ay talagang napakaraming kumukonsidera hook. Hindi tatama, pero dito si Danny JP para tumulong lamang. Pero atras muna sila dito, 4 seconds para sa pagong. Mukhang may pwesto na rin dito ang Team Liquid Philippines. Mauuna sa pwesto ang Cavalry around the second turtle of the game. Pero maganda rin ang pwesto dito ni Flap. Kakapit ang abis sa laro pero hindi yata nila i-burst. Sunod TZ. Tot muna, hindi tumama yung Iron Hook. Pero dito yung Predator side, bloody hard. Dapat ikagad dito si Sanford. And Carl TZ went after the SOD and tumama. Sasama na kama dito ito si Super Marco. Baba na buhay ni Flap, ni Carl TZ. And si Flap will go down. Habang dun sa may bandang itaas, diretso lamang itong si Super Marco. Carl TZ, nagbabakasakali na kumuha pa ng kill. Pero wala na silang retribution. Sa patry na lang dito si Carl TZ. Alam niya na mababa ang buhay ni Kyle. Pero si Pio ay nandito. Folks ay bibitawan. Pero para ibibigay pa nila. Ay atake, i-reset. Pero nakuha pa rin ang matagumpay dito ni Kyle. Good trade, no? Pero si Sanji nahanap si Super Makmak. 1v1, makakagat to! Ay, naku po na, micro pa. Mabuti na lamang hindi inabutan ito si Super Marco. At grabe yung threat ng isang Selena talaga, you know? Ibang klase mag-control ng tempo si Sanji on the Selena pick. Pero mukhang tuloy pa ang laban dito. Ayan na yung hook, pero nagamit na rin yung Winter's Crown and the Feather from you. And si Carl TZ nakuha na muli ng kill. Nabigyan si Daddy JP. Sobrang classic ng combo na yun. Bungguin mo. Tapos i-hook ko, kagat, Winter Crown, few feathered airstrike. Pwede nilang ulit-ulitin yan every 2 minutes. Lalo na naka-flicker, etong si Ogwen, ang cooldown nun ay 2 minutes, and yung Winter Crown, close to 2 minutes na naman yung cooldown nun. So technically, yun yung pwedeng asahan ng side ng TLPH. At maaasahan mo talaga si Ogwen gamit ang kanyang Franco. At maaasahan mo rin ang Infinix GT30 experience victory for every madlang gamer. Kitang-kita sa Infinix handcam yung mga ultra smooth na hook at kain dito ni Daddy Ogwen. Nag-aabang din siya na mahuhook dito, and napaka-smooth talaga ng galawan. So far, masasabi natin na 50-50 pa rin yung mga hooks dito, no? Pero si Sanji, 50-50, hindi! Naging 100 na kagad kasi namatay na kagad sa naging tagpo na iyon. Napakabilis na burst from Falcons. Oo, saktong-sakto, no? Yung huling pagong mukhang makokontrol ng Falcons dahil sa burst na yun. At si JP pa! Sobrang classic talaga na nagiging flow dito ng Team Falcons. Nakaganda rin. Pero nakabang AOG, ang dami nilang kinumit doon. Even yung ultimate from Flap. And this time, si Carl TZ, kiklear lamang ng maigi yung gitnang mga minions. At sisimulan na rin ang TLPH itong pagong. Dahil dun sa mga ultimates na na-burn, mukhang nabaliktad pa ng TLPH. Nice brave fighter mula dito kay Sanford. Nailayo din si Carl TZ. Ay, naku po! Merong off-cam kill na naganap. Pero si Flap TZ ata magiging target nila. 3v1. Tagumpay para sa TLPH. May kasama mong pagong. Oo. At tignan mo naman, no, dahil sa nakuha nilang kill kay Oheb, mukhang mapapaliktad ni Super Makmak ng bahagya dito ang kanyang lane advantage. 1-0 na para dito kay Super Marco. Kanina din ay binubuli siya ni Oheb. And they also limited yung advantage ng TLPH doon when it comes to gold. At around 1,000, halos yan kanina. Ngayon, nanatiling 1,000 pa rin even though they got the turtle and a kill against Flap TZ. But this time, TLPH can secure the map control because of the traps na nilalapag ni Sanji. Yun yung binabanggit natin kanina pa during the early game na nakasalalay sa vision na magiging galaw ng TLPH. If they know where Ogwen is coming, they might prevent the crucial targets. And so far, si OM isang beses pa lang namamatay, and that was an ambush coming in from Supermarket View. At lamang pa rin naman si Oheb in terms of pera, no, compared dito sa Moscow na ito. At kontrolado pa rin naman ng TLPH ang laro, pati na rin ang mapa. 2,000 ang kanilang lamang. At naghahanap pa rin ang Team Falcons ng sunod nilang pick-off. And gusto kong balikan yung sinabi mo kanina, Joshi Cakes, no? Yung mga abilidad dito na napaka-importante, kailangan talaga tumama for both squads. De sa laro para dito sa Team Liquid Philippines. And for Team Falcons, napaka-importante na ma-displace nila yung targets nila with the Iron Hook. Sobrang dami din naman na panggagalingan ng initiation sa side ng Falcons, but Flap TZ, no? Okay, nabitawan na niya yung kanyang Throne of Ruin. And alam nila na may mga ultimates din na naikasa dito ang TL
TLPH. Owen ay magpapakita, tumama yung Abyssal Arrow. Uy, ang sakit na rin ha. Pag may kasamang trap pre, parang 1/4 yung bawas. Uy, wait lang! Pinagkakaroon sila, tumama yung SOD. Lalayo si Super Marco! Pero yung Phantom Execution from RTZ will take down Super Marco. May mga pana pa, hindi tatama. Si Black TZ, tinatry lamang niyang i-clear ng maigi yung kanyang lane. Pero parang sobrang unfortunate nun ha. Sobra. No SOD, no flicker. Pero si Owen! Ayan na yung Bloody Hunt and defended Urshak. JP buhay pa rin naman. Pero si Carl TZ tinahina. At yung AOG, walang tatamaan. Pero tinamaan ang lintik. Dito si Fury naman. Nagamit na rin yung Sword of Ruin. Habang si Ohem nakalipad. JP ngayon ay tumaatras. Nagamit niya yung kanyang conceal. Si Black TZ pinagtuturong-turungan. Dahil nga sa Flying Clouds, yung makakasama si Super Makmak. Pero na-stun. Atras muna dito yung 5 miyembro. Ohem ay sasama pa. Grabe yung nagiging action dito. Pero andun pa yung hook. May kasama pa. Nagamit din yung Winter's Crown. Pero si Sanford ang magtatagumpay at napatay si Owen. Yung perfectly placed na trap pa yung pumatay doon kay Owen na kahit pa magising siya doon sa Winter Crown ay mamamatay pa rin siya once tumama at maapakan niya na yung Abyssal Trap. Pero it started with Super Marco doon sa kanyang unfortunate dash papunta doon sa Cyclone Eye na nandoon yung mga members ng TLPH, and it ended with Super Marco rejoining the fight, but it's still TLPH to control that. Yung Medyo maginaw, pare. Medyo maginaw. At katulad na lang yung sinabi mo, no, talagang nag-matter yung nangyari kay Super Marco kanina. Pero dahil dyan, Team Liquid Philippines, masesecure nila ang pinakaunang lord ng larong ito. At further pa nga masesementa na kontrolado nila ang mid-game. Ano bang pwedeng gawin ng Team Falcons dito? one crucial hook to that most appropriate target might save the day for Team Falcons. And I am talking about Sanji being hooked, talking about Ohem being hooked. But that was unlikely to happen dahil sa Leaders and Flowers wala kay Ohem. So yung Flicker, Bloody Hunt, Winter Crown, that might be the option for Team Falcons. Yun talaga yung hinihintay ng Team Falcons. Medyo mataba na rin ang lamang ng Team Liquid Philippines. 5,000 na ang kanilang hawak at kita naman na naiilang ng pumwesto ang side ng Team Falcons mula sa mga pana dito ni Sanji at si Kyle TZ ang haharap. Black TZ looking for the opportunity to go in. Pero mukhang ibibigay na nila ang Torre na yan. May Holy Shields pa naman sa may bandang itaas at may flicker na rin si Owen. Anytime ay pwedeng magkaroon ng laban dito. Pero Team Liquid Philippines, makapagalan nila ang kanilang pag-push. Taking it safe, taking it slow. Oh, napakaganda ng nagiging resulta ng mga paghihirap dito ng TLPH. Pero yung resulta ng Team Falcons ay hindi pa natin natatanaw. May mga Abyssal Arrows muli na naipapakita dito si Sanji. Actually, hindi pa nga natin nakikita pero yung Abyssal Arrow AOG, no? Hindi pa ito nilalabas ng TLPH. So far ay sobrang safe pa rin ng kanilang galawan. At this point, umabot tayo sa punto na yung base ng Team Falcons ay malaking target practice ni Sanji. Dahil sa cooldown ng kanyang arrows, pwede nilang i-choke lagi yung Falcons doon sa mismong base nila. Paulanan ng arrows. And if there is a potential target na tamaan, I'm talking about Super Marco, makapitan pa ng Abyssal Trap yun, pwedeng doon natin makita yung arrow AOG combo. Kasi kung dive lang ang usapin, there are a lot of ways for TLPH to dive this side of Team Falcons without even dying. Oo, tsaka sa totoo lang, no, wala naman kasi Purify si Super Marco. Wait lang nga, Brave Spider in! Kung pumasok tayo ng AOG, dalawa! Nagtalunan dito mga miyembro ng Team Falcons. Super Marco wala natin kanyang buhay. Mamamatay si Kyle TZ, mamamaalas din si Owen. Nakalipad pa! Si OM! 4-man down! At si Black TZ na lang ay natitirang mag-isa. Si Carl TZ lang ang namaalam mula sa TLPH. At kikitilin at wawakasan na nila ang paghihirap ni Black TZ. Kompleto sa Legados ang naubos para sa Team Falcons at ready na silang i-extend ang serye na ito. TLPH takes game number 2. Parang ganun lang, may serye tayo. Welcome to game number 3. Tournament Life, upper bracket on the line. Sulit ang ticket ng Superfan Saturday. Literal na ginising ng Team Falcons nung game number 1 ang mga dragon ng Team Liquid Philippines. What a very nice game we saw coming out from the cavalry. O, ibang klase, no, nakalipad si Oheb sa huling team fight na yun. And looking at our MVP
TNT highlights, no? Our smart game highlights, kita kung paano talaga na build up yung early game patungong late game ng Team Liquid Philippines. Tsaka isa pa masyadong specific kasi yung yung win condition in yung situation for Team Falcons. If the arrow won't connect, kailangan ma-spend yung resource, yung flicker, winter crown, and ultimate mula kay Ogwen. And ito yung pinag-uusapan natin kanina right from the start of this series. Kapag merong isang kayang manggulo doon sa ginagawa ng Franco or even ng Kadza ni Ogwen, which happens to be Sanford on this game, doon matatapos yung problema ng TLPH with that. And because of the consistent pressure, the damage present, the sustainability mula dito sa labo-labo ni Sanford, it is what they used to take this game against Falcons. Saka naging napakaganda ng kanyang mga landshakers. Hindi nga niya kinailangan gumamit ng flicker for the most part, no? Yeah. Nakikita natin na kapag kalapag ng bravest fighter, yung landshaker niya, maganda na agad yung angulo. Napaka-efficient ng labo-labo dito ni Sanford. Kaya naman siya ang ating game number 2 MVP. Pero itong team fights na to, nakikita natin that it all boils down to that one single survivor na kadalasan pinapaliktad yung mga early team fights. Tsaka, we've talked about this even the day started na the only XP lane that could try and be at par with an Alice right now is the Lapu-Lapu. You've said that, diba? And because even the Arlot, even the CC, even the Esmeralda, minamama ng Alice yan. Even the Uranus itself. So, yung Lapu-Lapu ni Sanford, it all started with him dominating the lane. Naiiwanan lagi si Flaptizi na magkiklear muna siya bago sumama doon sa mga laban. And kung iiwanan naman ni Flaptizi yung lane niya, ay mapupush ni Sanford. And those are crucial engagements. Hindi makapwesto ng maayos si View. Kung makakapwesto man, he has to catch yung buong combo ng isang Lapu-Lapu, and it's a threat for his life. And that's what happened. Looking at this, na naiwan pa si Flaptizi sa likod, yun naman talaga yung trabaho niya eh. Mang zone away ng members. Ang kaso nga lang for TLPH, even if you zone him away from the team fight, there is damage present. There is Sanford. Oo. At yung damage ni Sanford, hindi lang basta-basta damage. Bumabalik din yung buhay niya habang sinasampal niya ang kupunan ng Team Falcons. And look at this fairly quick game, no? 12 minutes lamang nakalipas sa larong ito. Dito talaga yung Liquid Stampede na nakasanayan natin. Bagamat mas mabagal ng bahagya, hindi naman ibig sabihin na hindi kasing bilis ng normal ay hindi ito effective. Tsaka, I mean, mag-expect talaga na magiging mabilis ito eh. Dahil nga Flying Clouds, ang bilis ng reaction, ang bilis ng pag-ikot. And gusto ko lang sabihin, effective naman talaga yung ginagawa nila. Yung bangga, hook, kagat, tapos burst. It's just that na ang bilis din responde. Lalo na itong si Daddy JB, men, napakalupit. Lalo sa final moment na yun na kung saan naipit sa eskinita ang mga miyembro ng Team Falcons at wala na silang way para umatras. Sakop na sakop ng buong AOG. Yung AOG, di ba? Buong AOE ng AOG. And unlike what we saw ng game number 1, this is a 12-minute and 39-second game. Almost half of what we saw on the 24-minute game number 1. And that explains it. Kasi kailangan din ng TLPH bilisan ang mga tagpo. Kasi if ever na makuha ni Pew yung complete items niya, by the way, pahuli crystal na sana siya dito sa point nito, but he has to build that glowing one to prevent the regen coming from the revitalize ng isang Gatot Kacha and the Blood Wings for his self-sustainability dahil siya yung dinadive ni Carl TZ and even Sanford. So kung makompleto man yung mga items ni Pew and ni Super Marco and even Flap TZ, I mean, kahit yung 1-1 kaya niyang saluhin ng buong puso yung ultimate dahil hindi naman siya mababawasan out of it. Plus Super Marco, merong mga crucial moments na kung saan sinusubukan niya na sumama na kasi kailangan na ng Team Falcons. But unfortunately, wala pa siyang resource para mag-provide ng as much damage as the carry himself did dito sa laban na to. Kaya naman sisilipin natin ang ating Big Four. Narito si Sanford at the wingman. Sandbag muli si Flaptizi back-to-back. And the carry and BPI rich guy of this game, Carl Tizi, on back-to-back Lancelot games. Para dito sa sering ito talagang may galit. Ayaw niyang bigyan ng kahit katiting na Mercy Team Falcons. Lancelot games 1 and 2. Oo, sabi niya, hindi, natalo yung Lancelot ko. Dapat game 2, ibawi ko yung Lancelot ko. Kasi nga naman, nabansagan na nga si Kyle DC na tagapagbana ng TC Blade. Pero ang maganda dito, Brent, sobrang lupit ni Carl TC sa naging larong ito. Tsaka yung tapang niya, no, doon sa panahon na, isipin mo, may threat ng Bloody Hand, may threat ng mga stunts. Ibang klase talaga gumalaw si Carl. Pero kasi parang yung Lancelot, yung ilan nga dyan sa
Team Falcons kasama niya